So, anyway, wala naman mga nabanggit na taon, no? So, mga young at heart naman tayo lahat dito. I know merong mga young ones talaga, but everyone else is young at heart. And I am very pleased to give you this short lecture. Actually, last week lang po, nung Sabado, meron ding lecture sa GEP-NCR naman. Pero online lang siya at very, very short. So, 30 minutes lang din yon. Pero sana ngayon, mas konting in-depth tayo. Although, hindi naman din ganon kalalim. Kasi gaya nga ng sabi ni Engineer Jerome, masyadong extensive talaga and broad yung topic natin ngayon, yung remote sensing. And ako personally, inaral ko to for several years at pre-practice for several years kasi hindi naman porket naaral natin yung concepts ay alam na natin siya talagang i-apply. So, this lecture will give you an introduction on ano ba talaga yung remote sensing, ano yung definition niya, paano natin makikita or ma-interpret yung mga remote sensing images. Although brief na lang talaga yung part na yon. And then we will delve more on the applications. Paano ba, as geodetic engineers, natin papasukin yung larangan ng remote sensing. So, if any one of you are interested, I will be showing slides later on. Parang, beginner's guide to paano ba tayo papasok dito sa field na to. So, to start off, ayan. Meron ako ipapagawa sa inyo. Homework assignment. Hindi to quiz. So, pwede nyo pong puntahan yung slido.com sa phones ninyo. And then, enter nyo lang yung code na 4572771 or picturean nyo na lang yung QR code para madali. And then, it will lead you to the Slido room. Tapos, may isang question lang naman doon na gusto kong malaman ng sagot. Hindi po yan quiz at hindi siya graded. Huwag kayong mag-alala. May nakapasok na po ba dun sa Slido? No active. Okay. Wait lang po. Baka iba yung napasok nila na Slido. Medyo mahina kasi yung internet. Yung code. Yung yan. Wait lang po. Hindi din naglo-load sa akin pa. So, ayan. Para mo. May nakapasok na. May nakapasok na. Medyo, yan. Huwag po kayong mahiyang sumagot. Pwede naman po.
Honest answers tayo dito. Walang judgment. So we currently have 18, 19, 20. Ayan, dumadating na ang mga balota. Okay. So, we currently have 28 votes. Mukhang nag-stop na siya doon. At ang majority of the votes, 79%, ang sinabi ay no prior knowledge or first time to attend an RS lecture. So, sakto naman yung prepare ko dun sa mga sagot ninyo. Actually, yun nga, sabi ni Sir Jerome, tinatanong ko, Sir, ano ba yung level of RS na kailangan nating itackle? Kasi, syempre, hindi din pare-pareho ng kaalaman sa RS malamang. But this lecture hopefully will give you an overview plus something a bit deeper. So, in terms of the applications. So, kapag sinabing remote sensing, ano ba yung naiisip natin? Remote control, ganon. So, anyone, meron ba kayong idea tungkol dun sa terms na remote sensing? So, when we say remote, di ba, ang ibig sabihin lang nun, hindi natin kailangang hawakan. So, hindi natin kailangan lapitan. Kaya nga meron yung mga TV natin, merong mga remote control kasi tinatamad tayong tumayo at maglipat ng channel. So, and then sensing, meaning yung pagkuha ng information. So, tayo, we have ilang senses? 5 senses. So, yung mga senses natin, sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of touch, okay? Lahat yon ginagamit natin to gather information about something. So, specifically in remote sensing, we are gathering information visually. So, visual information siya, hindi siya sound, hindi siya, well, pwedeng pakiramdam, although nire-represent din natin yon visually. Pero ma'am, pakibalik po dun sa ayan. So kayo, bilang mga beginners in remote sensing, ano ang sa tingin nyo ginagawa nyo na remote sensing in your everyday lives? Meron ba? Kahit hindi kayo gagamit ng satellite or ng satellite images, do you do remote sensing in your everyday lives? Yes? Saan? Paano po? Sorry, sir? Sa driving. Sa driving. So, syempre, aware kayo dapat, di ba? Kapag nagda-drive kayo, alam nyo yung mga dinadaanan nyo. And even some people use yung app, yung, kunyari, Google Maps or Waze. So, yung mga yon gumagamit yun ng mga mapa, which are actually based on, pwedeng remote sensing din, although may GPS din siya na kasama. So, in more common, applications, kunyari, nagpipicture kayo,
So you use your cameras to take photos. It is actually one application or very common application of parang remote sensing din. Kasi yung camera ng phone natin, meron siyang sensor. And later on, we will see ano ba yung mga sensor na yon sa remote sensing. And we gather information using that sensor. So this picture, parang ine-encompass niya yung parang simplified illustration of what makes up remote sensing. So, meron tayong Earth. In remote sensing, yung Earth naman talaga yung main na kinukuhanan natin ng information. Yun yung gusto nating malaman, ano na ba yung state ng lugar na to, ano yung itsura niya, pwedeng sa forest, pwedeng sa tubig. Anything about the Earth, we want to sense using remote sensing. So, madaming iba-ibang platforms yung remote sensing. Pero yung nakalagay dito ay satellite and drones. Both of those are used in remote sensing. So, pwedeng yung mga satellites na nasa space natin. Mas mataas siya. Pwede din naman yung mas malapit sa atin, like the drones or the UAV. Later on, I will show ano ba yung pinagmulan nitong mga platforms na to. Kasi ito na yung mga mas modern na platforms for remote sensing. And then, once na-capture na yung information using these platforms, we can then classify the images. Yun yung isang goal ng remote sensing is from the satellite images na nakukuha nitong satellite or yung mga photographs na nakukuha ng drones, we want to classify that information. Ibig sabihin ng classify, based dun sa picture na yon, nilalabelan natin kung ano yung mga kulay doon. So, yun yung tinatawag na classification. Sineseparate natin yung picture into different classes. And then, how do we do that? We use several software. So, remote sensing is not a manual task. Ano siya? Usually, it's a combination of human input and computer automation. So, hindi lang siya puro manual. Hindi parang, kunyari, nagsusukat tayo on the field. Pwedeng manually ginagawa. Pero ito, we need software to do part of the work kasi hindi lahat kayang i-compute ng mga utak ng mga tao. And then, after classification, pwede pang gumawa ng iba't ibang mga analysis. And this is where the beauty of remote sensing and the accompanying technologies like geographic information systems comes in. So, yung madami tayong pwedeng gawing analysis based on that single image or a series of image over an area. Yung mga ginagawa natin na kung nakapag-search kayo sa internet, di ba tuwing umuulan, merong flood maps. So, yun yung app, yung web app na baha ba dito or parang ganon. So, yun, gumagamit yun ng remote sensing pero ginamitan na siya ng analysis para pagkita or pagbasa nung end user ay madali na siyang ma-interpret. Okay? And then, of course, if you are into remote sensing, it can lead you to various different careers. So, yung mga remote sensing practitioners, meron silang specific na task or job description para dun sa career nila. Next, ma'am. So just to give you some more formal definitions of remote sensing, kasi kanina parang kunento ko lang kung ano ba yung overview ng remote sensing. So from the US Geodetic Survey, USGS, remote sensing is the process of detecting and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance. So, medyo mahaba to, pero i-breakdown natin into parts. So, sabi dun sa unang statement, ang ginagawa talaga ng remote sensing is to detect.
So, di ba yung sensing part? So, nade-detect niya yung features and it is actually able to monitor din. So, using several data series, kunyari 1980, 1990, 2000, doon pumapasok yung monitoring part kasi nakikita natin ano ba yung nagbabago doon sa lupa natin. And then, it uses reflected and emitted radiation. Later on, meron tayong slide tackling this, the entire remote sensing process. Nasaan ba yung radiation doon? And typically, we use a satellite or an aircraft. So, ngayon, siguro yung madalas nating maririnig mga satellites. Although, nauuso na din talaga yung mga UAV. So, again, it's part of remote sensing. And we use special cameras with specific sensor configurations to sense things about the Earth. So, di ba bilang geodetic engineer, ang talagang trabaho natin is aralin yung Earth, yung shape, yung mga sukat, yung itsura ng Earth. So, with remote sensing, it is a tool that can help us make our work more efficient. Next pala. Lagi ako pupunta sa laptop ko. Sanay kasi ako yung nagaganon. Ayan. So, according to, sa Canada naman, Canada Center for Remote Sensing, remote sensing is the science and to some extent an art. Ako talaga tinitreat ko yung remote sensing as an art. It is not only a science or it's not only purely mathematical. It is an art to me kasi kapag tumingin kayo ng iba-ibang remotely sensed images, mga satellite images or aerial photographs, maganda talaga tingnan yung mga pictures ng Earth natin. So, it is an art. Madaming kulay, madami kayong pwedeng gawin. Maganda nga siya gawing wallpaper background ng sa computer natin or sa cellphone. So, without being in contact, and this term is related to yung remote na part kasi hindi natin siya kailangang lapitan. And later on, we will see ano ba yung advantage ng hindi nilalapitan yung minomonitor natin or yung sinusukat natin. So again, we use reflected or emitted energy and this is the workflow. So recording, processing, analyzing, and applying. Hindi tayo natatapos dun sa part na recording lang. Kasi kapag nirecord lang yun ng sensor at wala naman tayong ginawa dun sa information na yon, then hindi din nabuo yung buong workflow ng remote sensing. Kasi ang goal naman natin is meron tayong matutunan or ma-apply using that data. Next po. So, in summary, ito yung mga shorter descriptions ng remote sensing. Again, it's an art and a science of deriving information about the Earth's surface and near surface from a distance. Kaya siya remote. Sinama ko dito yung near surface kasi hindi lang naman talaga puro surface lang ng Earth yung nasusukat ng remote sensing or yung nakukuhanan ng information. Later on dun sa applications, makikita natin, kaya ding mag-remote sensing kahit sa ilalim ng tubig. Or up to some extent, sa ilalim ng lupa. Pero syempre, hindi ganon kalalim. And then, this includes sensing, recording, processing, analyzing, and applying. Yan yung workflow ng remote sensing. Dapat binubuo natin yan. Otherwise, kulang yung nagawa natin dun sa information. So, sayang yung information. And then, in more common terms, it is acquiring data about an object without actually touching it. Okay, next po. So, ito yung pinagmulan ng remote sensing. Familiar kayo sa aerial photogrammetry? Yes. So, actually, yun yung pinagmulan ng remote sensing. Medyo mas naging modernized lang yung concept natin about remote sensing kasi satellites na nga siya. Pero nagsimula talaga yon dito sa maliliit na cameras na ito. Noong World War
Meron na bang buhay sa atin ng World War? Wala na siguro. So, yung mga nakakabit na small cameras doon sa mga pigeons. And this was done to do, parang iniispiyahan nila yung, yung enemy camps, 'di ba? So, reconnaissance. Yung reconnaissance, alam na alam natin yan lahat kasi ginagawa natin yan in our work as geodetic engineers. Dito, ginamit siya ng military to do reconnaissance work or espionage. So, kawawa na lang yung mga pigeons, kunyari na-detect sila nung kalaban kasi hindi na babalik yung camera at hindi na din babalik yung pigeon dahil may nangyari na. But this began the technology of remote sensing. Siguro, karamihan din naman talaga ng technology natin ay nagsimula due to mga gera. So, military applications talaga kasi siguro dun napupunta yung pondo. And then, after this, hindi ganun ka-accurate pa yung data nito kasi yung mga pigeon, kung saan yan lilipad. So, hindi masyadong stable yung data. After that, nagkaroon naman ng this is an 1860 photo of the Boston Harbor. Ito yung isa sa mga unang aerial photographs. And ganito yung setup nila dati. So, merong maliit na eroplano. Tapos, merong viewfinder na nakabit doon yung aerial camera. So, this is a Curtiss Jenny aircraft, a small aircraft. Isa lang yata yung kayang sumakay doon. Pero ang kailangan lang naman niya yung, siguro dalawa, kasi may piloto siguro dito. May camera lang siya na nakatutok doon sa baba to get an aerial view similar to this one. Siyempre, black and white pa rin yung panahon na yan. And then, next po. Ayan. So, the evolution of remote sensing can be summarized into this. Hanggang 1960, usong-uso yung aerial photogrammetry. So, nung ako ay estudyante, meron pa kaming subject noon na analog photogrammetry. Hindi ko alam kung na-encounter nyo din yung subject na yon, pero ang ginagawa namin doon, meron kaming yung mga square na aerial photographs. At anong purpose nun? Pwede kami magsukat nung gaano kataas yung buildings. So, kunyari, gaano kataas yung building dun sa UP or gaano kalalayo yung mga buildings using anong equipment na alala pa ba natin? Stereoscope. So, naabutan ko pa yon. Pero yung mga estudyante ko ngayon, di na nila naabutan yon kasi puro digital na sila. But that was the time na talagang ginagamit pa yung photogrammetry. Hindi naman po 1960s yon. Pero naglalaro pa kami with aerial photos noon. And actually, nagde-develop din kami dati ng aerial photographs just to practice paano ba ito ginagawa from the beginning. Ayan. Tapos, nung early 1960s, nagkaroon na tayo nung term na remote sensing. Dati kasi, aerial photogrammetry. Then, naging remote sensing na yung term which was coined by the U.S. Office of Naval Research. And then after 1960s, ito na yung evolution natin. Ito na yung beginning ng space age. Meaning, nagkaroon na ng mga satellites in space. So halos sinundan lang din ito yung pag-launch ng yung man on the moon, di ba? Yung mga nilaunch ng NASA, ng Russia, yung Sputnik, etc. Nung nagkaroon na tayo ng space exploration, that's the time na nagkaroon na din ng space age of remote sensing. So, unang-unang nagawa yung meteorological satellite kasi gusto nating aralin yung weather processes natin. Okay? And kapag, kunyari, di ba bumabagyo? Kunyari ngayon, may current tayo na bagyo. Meron ba sa inyong pumupunta dun sa website ng Pag-asa? Or makikinig na lang kayo sa news kung ano na ba signal natin.
So, ako bilang gusto ko talagang tumitingin ng mga satellite images, pupunta ako dun sa website ng Pag-asa, isa-search ko dun yung satellite na tab. Tapos makikita ko dun yung image na binibigay ng Himawari. It's one of the weather satellites. At makikita ko dun ano yung movement ng mga clouds. So, maganda siya actually tingnan kasi medyo makikita nyo, ay, nandito na pala yung mga ulap, nandito na yung bagyo, nandito na yung eye of the storm, at nandito yung location ko. So, medyo magkaka-idea kayo kung pwede ba kayo lumabas o hindi. Although, yung mga weather forecasters natin, ina-analyze na nila yon at bibigay na nila sa atin in more simpler terms. Pero maganda lang siyang tingnan. And then, 1970s to 1980s, nagkaroon na tayo ng Earth observation satellites. Ito na yung mga satellites na ang nire-record nila na information ay yung nasa Earth's surface na. Hindi na lang yung mga clouds. So, Earth observation satellites include yung mga various satellites na papakita ko later on. Ano yung nade-detect nito? Ito yung mga nakaka-detect ng tubig, surface ng tubig, ng mga vegetation, mga buildings, mga roads, etc. Lahat ng nakikita natin on the surface. And in 1999, ito na yung launch nung isang commercial na high spatial resolution satellite. Dati kasi, low to medium resolution. Ibig sabihin, 100 meters, 30 meters. Yun lang yung size na nakikita ng satellite per pixel. Pero dito, imagine ninyo, kaya nyong makadetect ng 1 meter or 4 meter na object on the surface of the Earth. Gaano ba kalaki ang isang kotse? Siguro mga 2 meters yung haba niya, maybe. So, using the panchromatic image of the IKONOS, kaya niya nang makita yung kotse. Lalo na yung mga bahay, kasi mas malalaki na yon. So, kayang-kaya nyo nang makita in color using this type of commercial satellite. Ano lang yung catch? Mahal talaga yung mga commercial satellites. Mahal yung data from commercial satellites. And in the 21st century, which is now, ayan, mas dumadami pa yung satellite natin, kaya na nating makakuha ng data every day. Dati kasi parang every 2 weeks, ganon. Ngayon, pwede na tayo makakuha ng new data every day at accessible na din siya. So, kung gumagamit kayo ng Google Earth, for wala lang, curious lang kayo, gusto nyo makita kung saan kayo nakatira, ano yung itsura ng bubong ninyo, or ano bang itsura ng mga lupa na nakasurround sa inyo, ay, dito pala nakatira si ganito. Ganito pala kalaki yung lote niya, ganon. So, makikita nyo na yon using Google Earth images, which are accessible to everyone. Next po. Ayan. Pag may tanong kayo, magsabi lang kayo, ha. Hindi ko alam kung mabilis ako or mabagal. So, this is a summary of the comparison before and after the space age. Dito siya inadapt from this author. And before the space age, 1860 to 1960. Ganito yung characteristics ng remote sensing. Okay? So, gumagamit lang tayo ng one type and date of photography. Wala pang mga time series analysis. And then, we are heavily reliant on human analysis. So, medyo mas madaming bias, human bias or human error na nai-introduce kasi wala tayong computers to do our work or to help us do our work. And then, we use photo interpretation keys. Merong military-civil relationship for RS kasi sabi ko nga kanina sa military talaga nagsimula yung remote sensing in terms of aerial photogrammetry. Wala pang konsepto ng multi-concept, yung iba-ibang
iba-ibang sangay ng RS. And then, madaling i-maintain yung instruments kasi simple pa lang yung technology nun. But, hindi pa masyadong tanggap ng madlang people yung remote sensing. So, medyo, pa sila, medyo ilap pa. Di ba pag may new technology tayo, ganun din yung una nating parang reaction. Kunyari, merong online app or online banking. Di ba ang una nating reaction ay safe ba yan? Or hindi ba mananakaw yung pera ko dyan? So, ganun yung mga unang reaction natin kapag may bagong technology. And that happened during this time. Parang natatakot siguro sila na baka maespiyahan yung sila. Kasi nakikita yung pictures nung kung saan sila nakatira, di ba? And then after 1960s, iba-iba na yung types ng remote sensing data. Hindi na lang puro aerial photogrammetry or aerial photographs. Madami na ding machine analysis, image enhancement using software. Minimal na lang yung photo interpretation keys. Yun yung mga actual pictures kung paano nyo i-interpret yung mga photographs. Kasi nagkaroon na ng mga image processing software. Ito, medyo nagkalayo yung relationship kasi minsan nilimitahan din ng military yung use ng remote sensing. And then, may multi-concept na madami ng complex but expensive equipment. And minsan, meron pa ring resistance by potential users. Yan. Pero I think sa ngayon, 21st century, medyo hindi na rin masyadong resistant yung mga tao. Kasi alam na nila kung ano ba yung naitutulong sa atin ng remote sensing. So this is a picture of the different remote sensing platforms. Diba dati, eroplano, yung maliliit na eroplano. Pero before that, yung mga pigeons, yun yung platform ng remote sensing. Ibig sabihin ng platform, doon nakakabit yung camera or yung sensor na kumukuha ng information. Tapos, dito makikita natin yung mga height ng mga platforms na yon with respect to the ground surface. So, ayan. Meron ding nasa terrestrial, okay, terrestrial photogrammetry. May mga UAVs or drones. Dati gumagamit din sila ng mga balloons. Siguro meron pa rin siyang use case ngayon. Aerial or airborne, ito yung mga eroplano. And then, ayan, ito na yung mga satellite. So, dati, yung mga satellite na ginagamit for remote sensing, yung mga ganitong mga size, malalaking mga satellite. So, mas malaki siya sa tao. Pag nakakita kayo ng picture ng satellite na kino-construct, mas mataas siya talaga than a person. So, yung mga rooms nila for building satellites ay matataas din. Pero nowadays, nauuso na yung mga ganito, yung mga CubeSats. So, maliit lang sila. Actually, meron pa ngang nanosat. Yung nanosat parang ganito lang kaliit. Pero yung CubeSat, ganito. So, parang kahon lang siya. Pero nakaka-take siya ng madaming information. So, nag-evolve na talaga yung technology natin, kaya kailangan nating mag-catch up. So, yun talaga yung goal natin. Next po. Huwag tayo magpapaiwan. Kahit yung simple lang na nakakita kayo ng satellite image, part na yun ng remote sensing. Or hinanap-hanap nyo yung mga lugar dun sa Google Earth. That's already an application of remote sensing. So, itong diagram na to, and this is a very commonly used diagram. Actually, estudyante pa lang ako, ganito na yung ginagamit na diagram sa pagtuturo ng remote sensing. This is again from the Canadian Center for Remote Sensing. And this summarizes the entire process from light source,
Ano ba yung commonly used natin na light source or energy source for remote sensing? It is the sun. So, yun yung natural light na laging or madalas ginagamit for remote sensing. Although later we will see, ay may iba pa palang pwedeng gamitin. Kasi kapag gabi, wala naman tayong ilaw from the sun, but we can actually still do remote sensing. Or the satellites can still acquire data using remote sensing. So, here comes the sun. Ayan siya. Tapos, yung energy coming from the sun, diba, sisikat yung araw. Masisikatan niya yung ground. So, minsan, hindi siya directly sumisikat dun sa ground, pero meron namang energy na umaabot talaga dun sa ground surface. And that energy or that radiation, yun yung nasasagap nung satellite sensor or yung sensors na nakakabit dun sa satellite. Okay? And then, yung information na nakuha niya, yun yung ibabato niya dito sa ground stations for processing and for eventually for deriving applications. Yun na yung meron na tayong satellite image or even derived data from our satellite image. Siyempre, dito sa part na to, sa F, dyan pumapasok yung mga geodetic engineers like us. Yung interpretation and analysis part. So, using that information na binigay ng satellite, yung satellite image, ano yung nakikita natin dun sa satellite image, ano yung mga pwede nating ma-interpret or analyze para pwede nating ibigay dun sa end user na mga non-technical people para madali nilang mabasa yung analysis natin. Next. Okay. So, medyo na tayo. Nagda-dive na tayo ngayon. Pero hindi natin lalaliman masyado. Hindi to scuba diving, lang to, snorkeling lang. Huwag kayo matakot. Baka kasi nakakita na kayo ng mga physics, di ba? So, actually, ang remote sensing, madami talaga siyang physics. Kasi, ang ginagamit naman talaga natin sa remote sensing ay yung electromagnetic radiation na isang topic siya sa physics. And this is just a simple visual representation of the electromagnetic spectrum. Yung electromagnetic radiation na binibigay ng sun, na ginagamit ng remote sensing, pwedeng kahit alin siya dito. So, it encompasses this spectrum. At medyo mahirap yata siyang makita. Ako din, hindi ko mabasa. Pero, so meron tayong mga long wavelengths. Yung magkakalayo. Magkakalayo yung mga waves natin. Hanggang dun sa mga shorter wavelengths. So, dito, ito yung mga radio waves natin. Yan yung nasasagap ng radyo. So, yan yung ginagamit na part ng electromagnetic spectrum. And then, kung gumagamit kayo ng microwave, kunyari, nag-init kayo ng almusal nyo kanina, ayan, ito naman yung part ng spectrum na ginagamit natin doon. Tapos, ito naman yung infrared, yung mga ginagamit ng remote natin. Okay? Tapos, ng thermometer. Hindi na yung mercury thermometer, yung digital thermometers na. And then this is the ultraviolet part of the spectrum. In between the infrared and ultraviolet, ito yung pinakaalam natin, yung visible spectrum. Kasi yun yung nakikita natin. The rest, hindi natin sila nakikita. Pero yung visible spectrum, yung part na merong mga visible light, ilang kulay nga ba ang rainbow? Yung alam natin, 7 or alam na mga bata. Pero actually, continuous yon. Madami siyang iba-ibang kulay. Hindi lang yung 7 na yon. So, usually, parang rainbow naman yung visualization na ginagamit for the visible spectrum. Okay, after that is the ultraviolet. Ito na yung dahilan kung bakit tayo nagsa-sunblock bago mag-fieldwork.
Sunblock ba tayo bago mag-fieldwork? Or ano na lang, nagpapayong, naglo-long sleeves. Pero yung mga estudyante ko nagtuturo kasi ako ng surveying class, lagi ko nire-remind, mag-sunblock kayo. Kasi minsan kapag minamind nyo yung instrument, mahirap naman may hawak pa kayong payong. 'Di ba? Tsaka iba na din talaga yung araw natin ngayon. Very harmful na talaga yung mga UV rays. Kaya, yan. Tapos, nandito yung X-ray, paliit na ng paliit or pa-close na ng pa-close yung mga waves natin. Siguro, at one point in your lives, nakapagpa-X-ray na kayo. Nandito siya sa part ng spectrum. And, ano na ba to? Gamma waves. Yung sa mga nuclear energy na. So, dito sa mahabang spectrum na to, ang topic lang natin magfo-focus on this. Yung visible light na part ng spectrum. Next po. Okay. So, yung spectrum na yon, yung electromagnetic radiation na yon, gaya ng sabi ko kanina, usually galing siya sa araw. Or pwede din siyang galing sa ibang source artificially, pero for now, ititreat natin na galing siya sa araw. Kapag sumikat yung araw, lahat ba yun dumadating sa ground surface? Hindi. So, hindi natin nararamdaman actually yung full force ng araw kasi meron tayong tinatawag na atmosphere. So, yung atmosphere na yon, yun yung napapagitnaan niya yung araw at tayo, yung surface of the earth. And pag dumaan yung araw o yung light from the sun dun sa atmosphere, madaming iba-ibang nangyayari. Hindi lang natin nakikita. Nagkakaroon ng scattering. So again, physics. So tatama yung light. Pag may natamaan siya na something dun sa atmosphere, like clouds, or even yung mga aerosols, yung mga hindi natin nakikita na particles. Mga dust particles, mga carbon dioxide, etc., methane, hindi siya lahat aabot sa lupa. So, pwedeng magbabounce na siya. And yung iba, natatrap nga dun sa atmosphere. Kaya tayo merong tinatawag na greenhouse effect. So, yun yung dahilan nun kasi yung init from the sun, natatrap siya sa atmosphere ng mga aerosol particles. So, yung mga umaabot naman sa atin, umaabot sa lupa, yung iba na-absorb ng lupa. Kaya 'di ba yung semento, kunyari umiinit siya. Or yung lupa umiinit din talaga siya kasi na-absorb yung ibang heat from the sun. Pero yung iba naman nasa-scatter din. Okay? So, yung na-scatter at yung nag-bounce back to the sensor sa remote sensing, yun lang yung part ng electromagnetic radiation na nagagamit nung satellite, nung sensor natin for remote sensing. Meron din tayong tinatawag na emission, so thermal emission. Ibang klaseng sensors naman yung nagde-detect nung energy na yon. Next po. So this is another visualization. Mas makulay siya than the first one, pero essentially pareho lang sila ng sinasabi. So meron tayong light coming from the sun. Kapag may factory, madaming usok, madaming aerosols, na-absorb yung heat or nagbabounce back na siya kagad bago pa man umabot sa lupa. Tapos, pag yung iba naman na umabot sa lupa, na-absorb din siya, pwedeng na-absorb ng tubig, ng lupa, or yung iba nagbabounce back. So, yun yung mga nagbabounce back papunta dun sa sensor ng satellite, yun yung nade-detect ng remote sensing. Next po. Okay. So ito, sayang hindi ko siya mapi-play, pero pwede nyo puntahan itong link na to. Actually, pang bata siya na video, pero maganda yung explanation niya kung bakit nga ba blue ang sky. Diba yan yung mga tinatanong minsan ng mga bata. Meron na bang nakapagtanong sa inyo kung bakit blue ang sky?
kapag araw or kapag sunset na nagiging red-orange na siya? Kayo ba, alam niyo kung bakit? So, kaya siyang i-explain ng mga pinakita ko kanina na scattering. Bakit nga ba blue ang sky? Kasi, dun sa scattering, sa atmospheric scattering, meron, hindi ko lang diniscuss dito, pero merong iba-ibang types of scattering. At isa doon yung tinatawag na Mie scattering. At yung isa naman ay Rayleigh scattering. Wala tayong board dito pero R-A-Y-L-E-I-G-H. Ang pronunciation doon ay Rayleigh scattering. Sinearch ko pa talaga siya, baka kasi mali yung masabi ko. Pero yung Rayleigh scattering, yun yung nagkakos ng ganitong phenomenon. Bakit blue yung sky? Kasi kapag sumikat yung araw, tatama siya dun sa atmospheric particles. Kapag maliliit yung particles na tinamaan niya, which is usually the case kapag clear yung sky, pag maaraw, okay, wala masyadong pollutants pa. So kapag clear yung sky, maliliit pa yung particles, ang tendency kasi yung blue light or yung blue part ng visible spectrum natin, yun yung pinakamabilis mag-scatter. Dahil siya yung maikli yung wavelength. Kung babalikan nyo yung electromagnetic spectrum, siya yung pinakamaikli yung wavelength dun sa visible spectrum. So, siya din yung madaling mag-bounce. Kasi ang liit niya lang Tapos maliit yung particle, kaya siyang i-bounce ng maliit na particle. Dahil madaming-madami yung na-scatter na blue light, yun yung dumadating sa atin. Yun yung nakikita natin. So, na-overcome niya yung ibang mga parts of the rainbow or yung ibang colors ng visible spectrum. So, Rayleigh scattering yung phenomenon na yon or nagkukos ng phenomenon na yon. Now, bakit naman orange kapag sunset na or padilim na? Kasi kapag padilim na, mababa na din yung araw natin, di ba? So, kapag nag-aaral kayo ng geodetic astronomy, alam nyo, pag sunset na, mababa na yung araw, mas malawak na yung atmosphere na dadaanan ng sikat ng araw. So, madami na siyang ma-encounter na mga bigger particles in the atmosphere. Tsaka, di ba, minsan kapag padilim na, dumadami na din yung pollution. Kasi, lumabas na lahat ng kotse, naipon na sa atmosphere yung mga dust, yung mga smoke. So, malalaki naman yung mga atmospheric particles. And yung malalaking particles na yon, hindi na nakaka-penetrate yung blue light. Nagbabounce, nagsascatter na siya doon pa lang sa top of the atmosphere at hindi na nakakarating sa atin. So, ang umaabot sa atin na light ay yung mga longer wavelengths na, yung red, orange, yellow. Kaya, reddish na yung appearance ng sky sa atin. Pero technically, wala talagang white talaga siya dapat. Okay? Next po. Ayan. So, pag tinanong kayo ng mga bata, bakit po blue ang sky? Bakit po orange ang sky kapag sunset? Sana alam nyo na kung paano sagutin. So, sabihin nyo na lang kasi nagsascatter yung mga light na nagbabounce sa atmospheric particles. Or, sabihin nyo na lang, Rayleigh scattering, anak, marunong ka mag-Google, ikaw na mag-search nun. Magagaling na ngayon mag-search yung mga bata Dami na nilang alam. Minsan nagugulat ako dun sa mga anak ko, bakit alam mo yan? Pero yun lang, i-filter lang natin minsan. So, speaking of filtering, ayan, meron tayong atmospheric windows. At yung pinakita ko kanina sa electromagnetic spectrum na visible light, ito siya. At nandito siya sa wavelength range na ito, which is actually a window, an atmospheric window. Ang ibig sabihin nun, ng atmospheric window, yan yung mga parts ng spectrum or wavelength ranges na kaya nating ma-detect. Kasi the rest,
nabablock na siya ng atmosphere. At buti din naman ay nabablock sila ng atmosphere kasi imagine ninyo kung yung full force of the electromagnetic radiation coming from the sun ay nararamdaman natin. Baka wala na tayo dito. So, tostado na tayo. Hindi lang yung tostado na na-sunburn, mas extreme pa doon. So, yung mga harmful rays like the gamma rays, yan, nabablock na siya ng atmosphere and even part of the ultraviolet. Although, kaya tayo nagkakaproblema sa UV rays dahil medyo may mga butas na yung ating atmosphere, yung ozone. Ayan. Kaya, anyways, dito tayo sa visible light. Yan yung nakikita natin, nadedetect natin, at nakikita din ng mga sensors natin. Next. And ito, mas detalyadong ano lang nun, pero parang na-flip siya. Kanina kasi yung mga pababa, yun yung mga windows, di ba? Dito yung pataas, yun na yung mga parts ng windows, parang inikot lang siya pa ganon. And we are looking again at the visible spectrum which the human eye can detect. Pero, yung mga sensors ng remote sensing, ng satellites ng remote sensing, kaya niyang mag-detect even beyond the visible spectrum. So, kaya yun din yung isang kagandahan ng paggamit ng remotely sensed images kasi hindi tayo nalilimitahan dun sa kaya lang nating makita. Using remote sensing, we can see the unseen. Yun yung parang catchphrase nun dahil ayan, kaya natin makita yung nandito sa near infrared, sa medium infrared, sixth sense. Huwag naman yung mga momo. Pero, ayun, minsan kasi may mga artifacts din talaga na nakikita dito. Hindi ko alam kung momo yun. Tsaka yung thermal part of the spectrum. Okay, ma'am. Thanks po. And this leads us to this. So, sa remote sensing, gaya ng sabi ko, hindi lang puro sun yung ginagamit. Kapag gumagamit ng sun, yung remote sensing sensor, yun yung tinatawag na passive sensors. So, kailangan niya ng external na natural energy source, commonly. So, this uses the radiation coming from the sun at yung tumatama doon sa ground surface. Hindi din naman puro visible kasi pwedeng heat energy yung nasi-sense nung sensor natin. But still, it is a passive sensor kasi yung sun's energy yung ginagamit niya or nade-detect niya. And then we have active sensors. Ito yung mga, kung nakarinig na kayo ng mga radar or LiDAR, yan yung usually ginagamit kapag magde-detect kayo ng kung lumulubog ba yung lupa. So, madami kami sa department mga studies on yung land subsidence, which is also an application in geodetic engineering, di ba? Tinitingnan natin yung paggalaw ng lupa. Hindi lang siya pang geologists or pang mga earthquake studies. Tinitingnan din natin, kunyari sa mga reclamation areas, gumagalaw ba yung lupa doon? Or kasi medyo mas, hindi yun naturally nandun, diba? So, tinambakan lang siya ng lupa. So, it's more risky in that case. So, ito yung mga pwedeng sensor na gamitin para aralin yung mga paggalaw ng lupa na yon. Or after an earthquake, ano nangyari dun sa crust natin or dun sa ground. Next. Naghang. Ayan. So, to illustrate, para hindi naman tayo nang huhula kung ano bang ibig sabihin nun. Kapag passive, may araw tayo, sumikat yung araw, umabot yung ibang energy sa lupa, at na-detect siya nung sensor. Yun yung passive. And then, pwede din namang sumikat yung araw, may mga umabot sa lupa,
Yung heat na na-absorb ng lupa, eventually, ma-emit yon. At yun yung madedetect nung, again, passive sensor, pero thermal heat yung dinedetect niya. Hindi yung visible light. Okay? So, ito, nagagamit lang siya kapag may araw or kapag umaga. Nakikita natin yung mga features on the ground kapag daytime. Ito, pwede siyang magamit kahit gabi. Kasi kahit gabi naman, meron namang thermal emissions, di ba? From the ground. So, kaya pa rin natin makakuha ng data kahit gabi for this part. And sa active, hindi kailangan ng araw. So, pwede din siyang gamitin kapag gabi. Ang nangyayari lang dito, yung mismong satellite or yung mismong platform, pwedeng eroplano, siya yung mag-e-emit ng sarili niyang ilaw. So, artificial light. Siya yung magbabato ng ilaw papunta dun sa ground at yun yung madedetect nung sensor. So, ito lagi kong tinatanong sa estudyante ko. Ano yung application ninyo ng active and passive sensor? Sa daily lives ninyo, meron ba? So, kunyari sa camera ng cellphone or yung mga analog or digital cameras. Diba, minsan gumagamit tayo ng flash, minsan hindi tayo gumagamit ng flash. So, pag hindi tayo gumagamit ng flash, kailan ba yon? Kailan tayo hindi gumagamit? Kapag may natural light. Diba, minsan ang ganda nga nung dating kapag natural light, tas doon kayo nagpicture, diba? Maganda yung lighting. So, minsan, or usually, mas maganda talaga yung lighting sa labas kesa sa ganito na may mga fluorescent light. Yun yung passive sensing. So, gumamit tayo ng natural light, nag-capture tayo ng data using our camera, which is the sensor. Now, kapag gabi naman, or nasa indoors tayo, tapos hindi masyadong ganito kadaming ilaw, gamit na tayo ng flash. Yun na yung active remote sensing kasi meron tayong light source na ginamit coming from our device, coming from our sensor, para makatulong dun sa illumination. Okay. Next po. This is another illustration. Dinamihan ko talaga yung pictures para hindi naman puro text yung binabasa natin. Actually, yan din yung experience namin sa klase na mga estudyante kasi medyo maikli na yung attention span. Sanay sila sa TikTok na 10 seconds. Ilang seconds ba yon? So, lahat visual. So, kapag merong madaming mahabang text, ayan, di na nila ma-interpret. Kaya madaming visualizations tayong ginagamit. So, this is another visualization. Next po. At doon sa mga passive and active sensors, medyo pag ganito tayo, meron tayong tinatawag na optical and infrared at saka microwave. So, yung optical, yan yung nandun sa visible part. Yung rainbow colors. Yan. So, yan yung nakikita natin. Tapos, yung infrared, yun yung katabi niya, pero hindi na natin nakikita with our eyes. Hindi na natin kaya makakita ng infrared light, pero kaya siyang ma-detect ng remote sensing using the optical sensors. Now, yung kanina kong pinakita na thermal, ang nade-detect niya yung heat coming from the ground. Thermal infrared naman, yung tawag dun sa sensor na gumagawa nun. Okay? And then the microwave sensors, ito yung passive sensors, yung mga radar, LiDAR, na nagbabato ng own energy niya para makapag-detect. So, another illustration for optical remote sensing. Sa haba ng trabaho ko in remote sensing, talagang, ito yung pinaka-common, optical remote sensing, kasi mas madali siyang ma-interpret. Green yung puno sa labas, green din yung makikita nyo dun sa image.
So, parang siya yung pinaka-realistic tingnan versus the others, yung mga microwave remote sensing na puro black and white, grayscale lang siya. So, dito sa optical, we are using the visible part of the spectrum. At ito illustration lang, pag tumama yung sikat ng araw sa iba-ibang mga bagay, iba-iba din yung nade-detect ng sensor na mga kulay. So, iba-iba din yung mga kulay na makikita natin dun sa satellite image. So, this is a subset of a satellite image. Ganito yung natural color na display. Madami kasing iba-ibang bands yon, pero pag tiningnan nyo individually, grayscale lang siya or black and white. Pero kapag kinombine nyo yung tatlo, ganito yung pwede niya maging itsura. At ano kaya ang pinapakita nito? Yung mga green, yun yung mga vegetation. So, pwedeng puno, grass, pwede ding mga croplands kasi vegetation din naman yon. So, green natin siya makikita dito. Yung dark blue or medyo mukhang black, ano yan? Yan yung tubig. Okay? And then, yung mga white or very light na portions dito, yan yung mga sand or mga built-up areas. Ganyan din yung itsura niya. So, malaki yung reflectance ng mga ganong surface features. Tapos, dito naman sa kabila, bakit naging pula? Bakit siya namula? So, minsan, may mga certain applications or analysis na false color yung ginagamit. False color yung tawag kapag yung mga vegetation ay kulay red yung itsura niya dun sa image. Kaya siya red kasi ang ginagamit niya na part ng ating spectrum ay yung isang near-infrared band. So, dito, ang band combination na ginagamit dito to display this in color ay green, red, and near-infrared. So, mas madami yung output na red. Kaya ganyan yung itsura niya. Dito, sa true color, ang ginagamit ay blue, green, and red. Next. Okay. So, speaking of infrared, ganito naman yung itsura kapag infrared remote sensing yung ginagamit natin. Meaning, gumagamit tayo ng infrared part of the spectrum. So, ang nade-detect nito ay yung emitted na thermal radiation, and this is what it can look like. Ganito yung isang itsura ng image na infrared, thermal infrared. So, ano naman ibig sabihin ng mga iba-ibang shades of gray dito? Hindi na siya yung actual color na nakikita natin on the ground. Hindi na siya representative of kung ano ba yung kulay ng object na yon. Ang ibig sabihin ng mga different shades dito ay different levels of heat. Okay? Kung gaano sila kainit or kung gaano kadami yung na-emit niya na thermal radiation. Ano kaya yung black? Black ay tubig pa rin. Tubig pa rin siya. Kasi yung tubig, less yung heat. Less likely siyang uminit kesa dun sa mga ground features, yung mga terrestrial features. So sa tingin nyo, ano yung pinakaputi dito sa image na to? Ano yan? Mga roads. Basta yung mga sementado, yung mga built-up areas, yung mga artificial areas. Kasi 'di ba ang lakas mag-retain ng heat ng mga ganong mga materials. So kapag meron kayong bobong, galvanized steel, ayun, sobrang init nun, 'di ba? Na-try nyo na bang umakyat ng bobong sa noon time? Sobrang init. Kaya yung heat na yon, nade-detect ng sensor as very white.
Kasi ang daming nababato, ang daming nare-reflect back na signal. Okay. Tapos, ito naman yung last, yung microwave remote sensing. Ito na yung mga radar and LiDAR. Ito yung mga active sensors yung ginagamit. So, meron siyang own light na binabato, tapos yun yung signal na masasagap ulit nung sensor. So, ganito yung itsura nung image. Kaya ako sinabi na ang pinakamadaling i-interpret yung optical. Kasi yun, may mga kulay, di ba? Green ang puno, blue ang tubig, or black ang tubig, brown ang lupa. Pero dito, anong nakikita nyo? So, parang ano na siya, di ba? Ano ba to? Parang lumang TV ba to? Yung, static ng TV kapag wala nang palabas. Black and white na TV. So, ganyan yung itsura niya. Madami siyang noise. Madaming speckle. Kasi yan yung mga nagbabounce na signal from the ground. Pero may mga methods or software algorithm na nagpa-process ng ganitong data para mas madali siyang ma-interpret. Pero dun sa tatlo kong pinakita na types of remote sensing, ito talaga yung pinakamataas yung learning curve. Maski ako, hindi ako nag-go deep into this kasi hindi ko naman, yung mga applications na interesado ako ay hindi naman tungkol dito. Pero kung interesado kayo sa earthquakes, ground movement, yan. Ito yung kailangan nyong aralin. Microwave remote sensing. Next po. Okay pa kayo? May break ba tayo or ano? Tuloy-tuloy lang? Sige, break daw. Due to popular demand. Bago tayo magpunta dito kasi medyo, yung kanina parang theoretical background yon, medyo physics. Pero dito, mas papunta na tayo dun sa applications talaga. So, break muna tayo.